nanalo dyan ay legit naman daw po. So, sabi ko, paano kaya to? Pag ito ay mula kay Lord, talagang walang makakapigil po dito. Amen? So, nag-pray po kami ni Mrs. Pag-pray namin. Then, kanina lang po, kaya sabi ko, napakaganda na yung tanggapin mo yung mga blessing na nire-release ng mga kapatid. Tulad po ni Pastor O'Neil, sabi niya, bro, ang Lord ang magbabalik sa iyo ng lahat. No? Then I claim it, no? Na nireceive ko yon. Then kanina lamang ay may tumawag sa misis ko. Sabi niya, asikasuhin mo na yung yung sa LTMS sa LTO dahil ipro-process na po natin yung price na natanggap mo. It's about nag-worth yata yan ng 118,400. So dati nung hindi pa ako mananampalataya ay pangapangarap ko lang po yan. Pero nung ako po ay nakakilala, binigay ni Lord libre pa. Praise God. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa Matthew, no, na seek His kingdom first and His righteousness and everything shall be added unto you. Huwag po tayong manawa na magtanim dahil there is time for everything. There's a season na magtanim tayo, may season din ng harvest. Amen? So muli ang Diyos lamang ang pinapupurihanan ko. Amen. So konti lang po tayo ngayon. And I believe na napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Inanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at simulan po natin ito sa panalangin. Amen. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, Lord, thank you for this wonderful night. And salamat, Panginoon, for this opportunity. Let your words, O God, ay maging malinaw. Your revelation, O Lord, ay maging ilaw ng aming mga buhay sa gabing ito. And it will comfort us, O Lord, sa mga pagod naming katawan and even sa mga puyat namin ng mga pangangatawan ngayon, O Lord. And Lord, I pray, O God, na itago niyo po lamang ako sa inyong likuran, O Diyos. At nawa, O God, pagbuksan niyo po ang bawat spiritual eyes, spiritual ears, O God, nang makita nila, O Lord, ang iyong ninanais sa gabing ito. Maraming salamat, O God, ikaw lamang ang aking tinataas. Pinupuri, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pakikisa at patnubay ng banal na Espiritu. Amen. So, praise the Lord. Ay muli ay palakpakan natin ang ating Panginoon. Tapikin natin ang kumusta ang ating mga katabi at ngitian po natin. Kasi parang ang tamlay eh. So, simulan natin ito sa ngiti na puno ng pag-ibig. Amen. So, praise God. 2, 1. Amen. So, blessed everyone. No? Blessed evening. We are so blessed tonight na muli tayo ay nagkasama, makinig ng salita ng Panginoon. And I pray na bigyan tayo ng puso na makinig at willing magpaturo. Amen. Sa mga nakaalala po nung nakaraan na Martes, ay ang topic po ay patungkol po sa pray for all men. Ito po ba ay nahakbangan na po natin? At nung Friday nga po, ay nalaman po natin na every member of this church is prayerful and compassionate. Kaya nga po sa nakakaunawa, andito po tayo ngayon sama-sama nananalangin, no? Because we are compassionate to pray others. Hindi po lamang tayo pumunta dito upang kumain ng lugaw, humigop ng mainit na sabaw, tapos pag-uwi ay nagbaon, bit-bit pa ang bowl, kaya nauubos yung mga yung bowl dyan eh. So, sa gabing ito ay naniniwala po ba tayo, mga kapatid, yan, na healthy tree produce healthy fruit. In opposite, unhealthy tree produce unhealthy fruit. Bilang po ako ay isang magsasaka,
at naranasan po na magtanim ng mais, unang-una kinukultivate po namin yung lupa. Pagkatapos po noon ay naghahanap po kami ng magandang binhi. Tapos pagkatapos po, pag nakahanap kami ng binhi, pag ito ay naitanim, inaalagaan namin ito ng tinutubigan, no? Binibigyan ng mga fertilizer. At nang paglumaki ito, ay pag nakikita naming maganda yung pagiging pagtayo niya, no, ng puno ng mais, ini-expect namin dito na quality din po yung bunga. Amen? So, pag even sa relationship, even sa pamilya, healthy family produce happy family. Amen? Even sa trabaho, kung tayo ay may sakit, kung unhealthy tayo, hindi natin nagagawa kung ano yung mga ginagawa natin nung hindi pa tayo, nung wala pa tayong sakit. Tama po ba? So, pag ikaw ay may sakit, kung unhealthy ka, hindi mo nagagawa kung ano yung dapat mong gawin. Ganon din naman sa Panginoon. Pag ikaw ay unhealthy, hindi ka nagpo-produce ng healthy din. Amen? So, being an intercessor, tayo po ay mga intercessor po dito, we must be healthy spiritually so that we can produce healthy prayer. Amen? Healthy po ba yung puso po natin sa gabing ito? O baka meron po tayo nakaalitan sa trabaho na hindi po tayo nakapag-reconcile, hindi po tayo nakapag-release ng forgiveness, no? Kumusta po yung relationship natin sa Holy Spirit? O meron po tayong mga secret sin na tinatago pa? Napakarami na, because we are on the last days, napakarami na nagiging kadahilanan upang tayo ay manghina. Or siguro ngayon, ikaw ay bombarded ng problema. Ikaw ay bombarded ng pagsubok that it affects your prayer life. Kaya ano po ba ang nais ng Lord na ipahatid sa gabing ito? Kaya pinamagatan ko po ang mensahe ng Lord tonight. Sabi niya po dyan, healthy intercessor produce healthy prayer. At ito po ay matatagpuan sa Jude 1:17-23. Ang book of Jude po ay isinulat po ni Jude or Judas, hindi Iscariot, ngunit kapatid ni James, half-brother of Jesus Christ, our Savior. Meron po siyang 1 chapter and 25 verses. Isinulat po ito, Jude wrote this book to the Christians as a warning and encouragement. Kasi meron pong nakapasok na false teacher, no, na gumagawa ng paraan upang magkaroon ng division sa loob. At hindi po ito nalalayo sa panahon po ngayon. Actually, nagaganap po ito sa lahat ng church. Amen. So, me and us as a church, the temple of the Holy Spirit, marami pong pumapasok sa atin every day. Ito po ay sa pamagitan ng ating mga pinapanood, ating mga pinapakinggan, ating mga nakakausap, ating mga nakikinig, that sometimes, ang nangyayari ay pag ito ay mali, no? Pag ito po ay toxic, it makes us unhealthy. Lalo na po kung ito ay worldly. Amen? So, sabi po dito sa Jude 1:17-23, but dear friends, remember that the apostles of our Lord Jesus Christ foretold, this said to you, in the last times there will be scoffers who will follow
their own ungodly desires. There are men who divide you, who follow their natural instincts and do not have the Spirit. But you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. To others show mercy, mixed with fear hitting even the clothing stained by corrupted flesh. Amen. Tanong po ba dito mga kapatid, no? Sa gabing ito, ano ba ang dapat nating gawin upang manatiling healthy, no, na mga intercessor? Ano ba ang dapat maging katayuan bilang mga intercessor? Kaya, ang title po ng, ito po yung title po kanina, no? Na healthy intercessor produce healthy prayer. Napakaraming maring dahilan nga, ayon nga doon sa nabanggit kanina, na maging unhealthy ang isang mananampalataya. And I believe this message will encourage us that to be a healthy intercessor, we must stand firm. Amen. Sabi diyan, stand firm. Ano po ba ang ibig sabihin ng stand firm? Implies stability, firmness, and strong devotion to something. Tulad po ng isang puno, ang isang healthy na puno, it means na healthy din yung pagkakapit ng kanyang ugat, no? Maganda yung kanyang pundasyon. Kaya ang ibig sabihin lamang po ng stand firm, no? Which is malalaman natin kung healthy ba ang isang intercessor, no? If yung foundation niya ay kay Christ. Sabi nga diyan sa Job 1:20, but you, dear friends, build yourselves up in the most holy faith and pray in the Holy Spirit. As a Christian, mga kapatid, our holy faith must be in Christ. Hindi pag may gawain lang, tawag po dyan, religiosity. Yung faith mo, pag may kailangan ka lang, no? Pag may nais ka lang sa Lord. Pero pag okay naman lahat, normal lang. So, maraming mananampalataya stumble sa time na may dumaan na pagsubok because their faith is not totally founded in Christ. Many faith founded in the church, in the pastors, sa kanilang mga talento, sa kanilang gifts, works, treasure, etc. Their foundation ay sa binigay, hindi sa nagbigay. Sabi po dito, how to build ourselves up in the most holy faith. Kasi sabi nga po kanina, but you, dear friends, build yourself up in the most holy faith. So paano po, how to build ourselves up in the most holy faith? Una po dyan is reading, understanding, hindi lamang tayo nagbabasa, reading, understanding, and obeying the Word of God. Pangalawa po is be prayerful. How many minutes na po tayo nagpre-pray? No? Maabot na ba ng 5, 10, 15, 20? Sino po nakakaabot ng 1 hour po dito? Sabi po dyan, going to church. No? How to build ourselves up in our most holy faith? Going to church. Pakikinig ng salita ng Panginoon. Because sabi niya sa kanya salita, faith comes from hearing and hearing the Word of God. At ang pang-apat po ay fellowship to other believers. So, sabi po dyan na to be an healthy intercessor, we must stand firm. Ang pangalawa po ay be still. Ano po ba ang ibig sabihin ng be still? Surrendering to God and submit to Him. Ang be still pala
ay ang pag-submit mo, no? Surrendering your life to God and submit to Him. Marami na tinitingnan si Lord as a Savior, no? Savior lang, but not Lord. Ang gumagalaw pa rin ng ating mga buhay ay tayo pa rin. Ang nagmamaneho ay tayo pa rin. Sabi sa Jude 1:21, keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. So pag tayo po pala ay nag-aantay, pag tayo po ay nag-aantay sa Panginoon, dapat po pala ay sabi nga, keep yourself in God's love. Bakit? Ano po ba ang meron sa pag-ibig ng Diyos? Di ba yan po yung pinakaunang bunga ng Holy Spirit is love, no? Kasi bakit? Habang sa pag-aantay natin, do you think walang nangyayari? Ang daming mga bagyo, ang daming pagsubok, ang daming persecution. So halimbawa, ikaw ay pinipersecute, ikaw ay sinusubok, do you think hindi ka manghihina? Pero pag ang motivation natin sa ating pag-aantay sa eternal life na yan, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay kung ang foundation natin ay love, so I think, di ba yun yung magiging kalakasan natin? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So kung una kanina ay stand firm, which is about talking about our foundation in Christ, ang pangalawa na dyan ay be still, no? In God's love. Sabi po dito, be still in God's love because it makes us healthy spiritually. Why? Because it makes us humble and love others. Kasi alam natin kung sino at ano tayo dati, di ba? Wala tayong may pagmamalaki sa ating Diyos dahil lamang sa kanyang pag-ibig sa atin, kaya nagkaroon tayo ng kung anuman ang meron tayo ngayon. He loves us while we are still sinners. Filled with His love. No? Pag tayo po pala ay pinuno ng pag-ibig ng Diyos, ang unang-una ay we can endure pain. Pangalawa, subdue fear. Pangatlo, forgive freely. Ang pang-apat po ay avoid contention. Renew strength and bless and help other in ways surprising even to us. So ganito pala, if we are filled with the love of the Lord, we can endure pain. Tayo, nai-endure natin yung mga sakit, yung mga pagsubok sa buhay. Yan. Kasi dumadaan at dumadaan lahat ng mga mananampalataya dyan. No? As an intercessor, dapat maunawaan po natin na dapat palagi po tayong healthy. Amen? Oo, dumadaan tayo sa mga sakit, pero hindi po tayo doon nagtatapos. Kailangan po nating bumalik. Yan nga po yung palaging itinuturo sa akin ni Brother Bernard, na pag ikaw ay nadapa, ikaw ay bumagsak, may pag-asa ka pang tumayo. Buhay ka pa eh. Amen? So, ang pang-apat po, ito po ay maiksi lamang. Ang unang-una, sabi po kanina, stand firm. No? To be a healthy intercessor, we must stand firm. Pangalawa po ay be still. And pangatlo po ay merciful. Be merciful. No? Compassionate, forgiving, and gracious. Sabi po sa Jude 1:22, be merciful to those who doubt. Kung ididiretso mo yan sa 23, sabi niya diyan sa 23, no? Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog, na maawa kayo kahit sa mga taong napakasama. Pag sinabing be merciful, di ba ang Lord ay merciful? No? He is gracious and merciful.
Ano po ba yung motivation mo kung bakit merciful ka sa iba? Because God is love. Ang motivation po natin kung bakit po natin ipinag-pray yung mga kahit hindi naman natin kakilala yan, because naunawaan natin at na-receive natin na minahal din tayo ng Lord. No? He is merciful to us. Hindi nga tayo karapat-dapat eh. Pero andito tayo ngayon, nakaupo. Bakit? Dahil tayo ay mga intercessor na ngayon. Ang daming nangangailangan ng prayer doon sa list ng vineyard. Pero the more na patagal ng patagal, bakit pakunti na pakunti yung mga intercessor na yun? Actually, ang pinakakunti na nag-a-attend ay sa time ng prayer meeting. Which is sabi nga kanina ng ating kapatid na presider, ito yung backbone natin. Ito yung backbone of the church. No? So kung ito ay hindi naunawaan ng karamihan, na dapat malaman sana ng bawat isa dahil itinuturo na nga ito nung Friday that this church, every member of this church is prayerful and compassionate. I pray to the Lord na ito po ay mabuksan ang bawat kaunawaan ng bawat isa na let us encourage everyone na ito yung pinakamahalaga sa lahat na dapat gawin ng isang mananampalataya. Kaya yung iba, malalaman mo pag hindi binavalue. Kasi bakit? Optional lamang ang kanilang pagdalo sa prayer meeting. Kung okay lang sa aking time. Ang pang-apat po dyan ay be watchful. Ano po ba ang ibig sabihin ng watchful? Vigilant, wide awake, alert, mean being on the lookout, especially for the danger, opportunity. Dapat po, as an intercessor, as a Christian, we are discernful. We are discernful. Alam po nyo mga kapatid, ang dami na po, sabi naman po sa Bible, na in the last days, maraming maglilipana ng mga false teacher, no, false prophet, no? At marami ang maliligaw ng landas, maraming manghihina. Kasama po yan. Kasi nakasaad na yan sa Biblia. Ngayon, hindi malayo na isa tayo doon sa mga mahuli ng mga false teacher at false prophet na yon. At isa din yon sa mga kadahilanan kung bakit ka rin manghihina. Kaya dapat discernful po tayo kung ano yung tama at nakasaad sa Biblia. Kasi kung bakit, kung hindi tayo magiging discernful sa mga nangyayari sa paligid natin, maaaring yan ay magiging kadahilanan upang tayo ay maghina. Kaya nga dapat, as a healthy, I believe, a healthy Christian is a discernful Christian. Discern mo. Minsan nga, sa sobrang unhealthy po minsan sa sobrang unhealthy po, ay hindi na po natin nakikita na even sarili natin, hindi na natin na-discern. Na meron na po pala tayong pusong bato na hindi magpaturo. Na every time nawawala na yung kaaguhawan ng salita na makinig ng salita ng Panginoon. And even hindi na nga tinatapos yung gawain. Kaya nga simula pa lamang kanina, sabi doon, na dapat meron po tayong puso na marunong makinig at willing magpaturo. Sabi po dito, be watchful. Pero, no, diretso tayo dito. Pero, sabi niya, kanina kung tayo po ay merciful na abutin yung mga tao sa pamamagitan ng prayer,
sa pamamagitan ng pagbabahagi dahil merciful po tayo. Ngayon, meron pong warning. Sabi po dito sa Jude 1:23, sabi niya, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. No? Hindi masama na abutin natin ang ating mga kaibigan. Hindi masama na sumama tayo sa mga unbeliever. Pero ang warning po dyan, sabi dyan, mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasi dalawa lang naman. Either sila yung mabitbit mo o ikaw yung mabitbit nila. Kasusuklaman ninyo kahit ang kanilang damit nilang nadumihan ng kasamaan. Kaya nga, ang paalala lamang ng Lord, no, na maging discernful tayo. Maging healthy tayo. Kasi kung hindi ka healthy, kung unhealthy ka, madali kang matangay. Madali kang madeceive. No? Madali kang matumba. No? Madali kang madala no? Ng mga barkada natin. No? Kaya sabi diyan, mag-ingat. Paalala ng Lord, mag-ingat tayo. Even andun yung compassion natin na abutin ang ating mga tropa, ang ating mga kaibigan, pero mag-ingat po tayo. Muli, ulitin ko po ang 4 na puntos. Sabi po dito, una ay para maging healthy intercessor, we must stand firm. Saan po? Dapat nakapundasyon po tayo kay Kristo lamang. Pangalawa po ay we must be still in His love. In the love of Jesus Christ to us. At ang pangatlo ay we must be merciful. Because the result of love, no, compassionate mo sa iba, no, naging maawain ka sa iba. Amen? So, sabi po dito sa last one ay be watchful. Kailangan maging maingat po tayo. Amen? Kaya sabi po dito sa 1 Corinthians, no, 16:13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, and be strong. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Muli, Ama, ako po'y nagpapasalamat, O Diyos. Salamat, Lord, for your words. Ito po nawa, O God, ay mag-iisang tabak, Panginoon, baliktaran, na ito po'y titimo sa aming mga puso na mabago ang aming mga maling pananaw at lumambot ang mga tumigas na naming mga puso, O Diyos. Lord, patuloy, O God, na ikaw lamang, O Diyos, ang may kapangyarihan na magpaunawa at magbago ng buhay sa pamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa salita ng ating Panginoon, no? At muli ay sabi nga sa title, Healthy Intercessor Produce Healthy Prayer. So, ang sabi ng ating kapatid ay paano nga ba tayo maging healthy no intercessor? So dagdagan ko lamang yung isang yung puntos niya no na nakikita ko diyan ay paano nga ba tayo maging healthy na isang tagapamagitan na manalangin ay makikita natin diyan sa verse 20 na yan ay ang sabi diyan, pray in the Holy Spirit. So minsan mga kapatid ay tayo po ay wala tayong ganang manalangin, no? Minsan ay tinatamad tayong manalangin. Pero ang isa po sa sekreto mga kapatid para patuloy tayo na yung gana natin na manalangin, hindi tayo napapagod, ay kundi tayo po ay manalangin sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu. Ibig sabihin tayo po ay palaging humihingi ng tulong ng banal na Espiritu. Ang sabi diyan, healthy intercessor, ang ibig sabihin kasi ng healthy, ibig sabihin ay healthy ka
hindi ka napapagod, hindi ka nananawa, no? Hindi ka nangihina sa pananalangin. Kaya nga, in-encourage tayo ng Word of God sa 1 Thessalonians 5 na pray without ceasing. Ibig sabihin, panalangin na hindi ka nanghihina, walang batid na pananalangin. At wala po yung ibang sekreto mga kapatid upang tayo po ay hindi manghina, hindi tayo nanghihina sa pananalangin, lagi tayong nananalangin sa Panginoon, kundi lagi natin hingin sa ating banal na Espiritu na tayo po ay tulungan upang tayo po ay laging manalangin. Amen? So yun po ang isa sa nakikita ko po dyan, no, sa tanong ng ating kapatid kanina, kung paano nga ba tayo maging healthy, no, intercessor to produce a healthy prayer. So yun po ang isa sa susi mga kapatid na tayo po ay laging manalangin sa tulong ng ating banal na Espiritu. Amen? So praise God, no? At sa gabing ito mga kapatid, tayo po ay patuloy na magkaisa sa pananalangin. At amen. So tayo po ay maggrupo ng 4 sa gabing ito. Unahan niyo po tayo. Three Martial. Wala nang iba dyan ba? Amen. So sige po, tayo po ay number 1 ako. Tayo po ay maggrupo mga kapatid. So pag-usapan natin pala yung bago tayo manalangin yung Jude 1:20 bago tayo dadako sa pananalangin. Sige po, tayo po ay maggrupo.